pinagpala at matagumpay na umaga po sa ating lahat. Ayan, so alam ko po karamihan sa inyo, or including me, no, excited na para sa Monday. Kasi po bukas, 115 days to go before Christmas. No, Pasko na ulit. Ayan, ang bilis-bilis po ng panahon, no. God is so, so good. Amen. And dahil mabilis po ang panahon, no, 4 to 5 Sundays na lang yata matatapos na yung team natin for this quarter. Ayan. So, tunay nga po, no, sa buhay ni David, habang nagpapatuloy po tayo sa kanyang buhay, we really gain lessons. No? And yung natututunan po natin sa buhay niya, talagang pakinabang po yun sa ating mga buhay. Amen. And isang bagay po yung tumatak sa akin, no, habang nagpapatuloy po tayo sa topic na to. Sa lahat po ng season ng buhay niya, no, whether victory or hardship, no, ano man yung pagdaanan niya, nagkamali siya, nagkulang siya. Amen. Nagtagumpay siya over Goliath, no, naging hari siya. Amen. Naranasan niya yung pagpapala sa Diyos. Isang bagay po yung hindi niya makakalimutan, at talagang sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras ng buhay niya, talagang yung Diyos po yung talagang tatakbuhan niya. Amen. Siya po yung tinatakbuhan niya dahil alam po niya sa kanyang puso, no, na nakikita niya sa Diyos. Ang Diyos ang tagumpay niya, ang Diyos ang pag-asa niya, amen, ang Diyos ang kalakasan niya. Amen. Kaya naman po, tayo sa panahon natin ngayon, amen, pwede po din po natin i-apply yun. Amen. Sa lahat po ng natututunan natin. And bilang katulad po ni David, no, na may relasyon sa Diyos, tayo din po na may relasyon sa Diyos na patuloy na lumalalim, patuloy na gumaganda ang ating relasyon sa Kanya dahil sa Kanyang mga salita. No, I believe po hindi na po mahirap sa atin na tayo po ay tumakbo sa Diyos, lumapit sa Diyos sa lahat ng oras, amen. Whether may pinagdadaanan man po tayo or wala, masaya man po tayo or hindi, amen. Lagi pong available ang Diyos. Amen, 24/7. Nung minsan nga po, face-to-face GE namin sa young couples, sabi ko kay Januel, kasi sila po yung nag-share that time, yung mga asawa po naming lalaki. No? Sabi ko sa kanya nung pauwi kami, gusto ko yung sagot mo kanina, sabi ko. Kasi sabi niya po, ano man yung pinagdadaanan niya, masaya man siya or hindi, ang una pong tinatakbuhan niya at nilalapitan niya, ang Diyos. Amen. Sabi ko po, nung narinig ko yung sagot mo, it gave me a sense of peace. Sabi ko, kasi ako po, aminado ako, hindi sa lahat ng oras. Available ako para sa Kanya. Hindi sa lahat ng oras, kasama niya ako. Every time na mag-chat siya or mag-text siya, hindi ko ma-assure sa Kanya na marireplyan ko siya agad. Pero I'm sure na pag lumapit siya sa Diyos, wala pa siyang sasabihin. May sagot na ang Diyos. Amen. And tunay nga po na tayo din, no? Bilang may isang, sabi ko nga kanina, lumalalim at gumagandang relasyon sa Diyos. Nakikita natin sa ating puso na si Kristo ang tagumpay natin. Amen. Si Kristo ang pag-asa natin. Amen. Si Kristo ang kalakasan natin. Kaya nga po, hindi na mahirap sa atin, no, na magbigay ng papuri sa Kanya, na mag-worship sa Diyos, kagaya ni David. No, hindi siya nahihirapan na mag-worship sa Kanya dahil hindi niya po nakikita ang kanyang sarili. Amen. Kasi minsan napakahirap mag-worship sa Diyos. Bakit? Kasi nakikita mo yung sarili mo, nakikita mo yung sitwasyon mo. No, kaya ngayong umaga pong ito, no, let us focus our attention to our Lord Jesus Christ. Amen. Isipin po natin lahat ng magagandang bagay na ginawa niya sa buhay po natin. Amen. Kaya ngayong oras pong ito, ngayong umaga pong ito, inaanyayahan ko po kayong lahat. Sama-sama po tayong magdiwang. Hallelujah! Sa tagumpay ni Kristo. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord God. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, oh God. You are a great healer and restorer of our lives, Jesus. Water you turned into wine. Opens the eyes of the blind. There's no one like you. None like you.
miraculous God. Come on. Father, you turn into wine. Open the eyes. Open the eyes of the blind. There's no one like you. No one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Sing it again, church. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Oh, you are great. You're greater than the lights, Jesus. Hallelujah. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? What can stand against? God is great in our midst, church. That's why we sing this. Sing His name, Jehovah. There's no God like 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 Jehovah. Come on. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. Come on, every voice. There's no God like Jehovah. Jesus, our healer. There's no God like He's Jehovah Jehovah. Rapha. There's no God like He's Jehovah. Jehovah Shammah. There's no He's God here like with you Jehovah. and me. There's no God He's like Jehovah Jehovah. Jireh. There's He's no our God like provider. Jehovah. There's He's no God Jehovah like Shalom. Jehovah. He's our There's no peace. God like Jehovah. He's our victory. There's no God like Jehovah. Jehovah Nissi. He's your banner. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no He's God like Jehovah Jehovah. Tsidkenu. There's no He is God our like righteousness. Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no. Sing how great He is. Our God's greater. Our God is stronger. Yes, you are higher than any. Lift up your voice. Come on. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. He's great. He's good. He's above all things. Come on. Yes, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We're still standing because of His grace, His mercy, His love, His favor. Hallelujah. We thank you, Jesus. Woo! Oh, we sing for you, Lord God. Thank you, Jesus, for your kindness, for your peace, oh God. We sing. You gave me courage to believe that all your goodness I will see. Hallelujah. And if it had happened
don't know where I would be today. If not for your kindness, never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, woo! Yes, Jesus. Oh, we lift our offering to you. Hallelujah. To you I lift my offering. You set my heart on higher things. You set my heart on higher things. Hallelujah. For if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, yes, Jesus, we are still standing, not on our own strength, but on your strength, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you for your grace. I'm still standing. We sing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace, But by the grace of God, we sing, I'm still standing. Hallelujah. I'm still Yes, Jesus. standing. But by your grace, oh God, I'm still standing. But by the grace, but by the grace of God. Not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. Woo! Thank you, Jesus. Hallelujah. We lift your name, oh God. Thank you for your grace. Thank you, Jesus. oh, we worship you in spirit and in truth. You're my healer. Thank you for everything that you've done. Thank you, Jesus. Salamat o Diyos sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng kalakasan, sa lahat ng karunungan o Diyos. Patuloy kaming magpupuri, papasalamat, patuloy ka namin dadakilain, sasambahin, Lord God, sa amin. Because, Lord God, you deserve to give the highest praise and worship. You are, Lord God, our fortress. You are, Lord God, our healer. Thank you, Jesus. Come on, let's feel the presence of God right now in this place. Hallelujah. Oh, worship you, Jesus. Oh, praise your name. Lift your voice to God and say, Jesus. Lift your voice to God and say, oh, worship, worship.
your voice to God and praise the King of Kings. Praise the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are healer. Hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. And I believe you're my healer. And I believe you are all I need. And I believe it. And I believe you're my portion. And I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Yeah. My healer, yeah, my healer. You're my healer. Oh, everybody sing. Hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me. Walk with me through fire and heal all my disease. And I trust in you. And I trust in you. And I believe you're my healer. And I believe you are all I need. And I believe it.
Hallelujah. Yes, Lord God. In your name, Lord God, we declare victory, Lord God. Tagumpay sa bawat buhay namin, Panginoon. Because you are our resurrected King. Your resurrection life is in us, Lord God. Ang buhay mo ay nasa amin, Panginoon. Kaya, O Diyos, mapupuri ka namin, madadakila, maluluwalhati sa buhay po namin, Lord God. Napakasaya na sama-sama po kami, O Diyos, na dinadakila namin, itinataas namin ang iyong pangalan. Dahil you are worthy, Lord God, to be worshipped. You are worthy to be praised, Lord God. Karapat dapat lang, Panginoon, na aming purihin at aming mga buhay, O Diyos. Ngayon pong umagang ito, Panginoon, ang aming pong pasasalamat, Lord God, ay aming pong ibinibigay sa iyo. Sa lahat ng kagalingan, sa aming mga karamdaman, salamat po, Panginoon. Sa lahat ng katugunan, Lord God, sa aming pangangailangan, salamat po, Panginoon. Sa lahat ng pag-iingat, protection mo sa buhay po namin, salamat po, Panginoon. Sa bawat pagbabangon mo sa amin, bawat kabiguan, Lord God, salamat po, Panginoon. Tunay na ikaw lamang, O Diyos, ang aming pag-asa. At nawa, Panginoon, kung paano po namin inaawit that we trust in you, we believe in you, Lord God. Makita mo sa aming mga puso na kami nga, Panginoon, ay nagtitiwala sa iyo, O Diyos. Nananalig, Panginoon, that you are our healer, that you are our portion, that you are more than enough, Lord God, to us. Higit ka sa sapat sa buhay po namin. That we can trust you, Lord God, because you are all we need in our life. Ikaw lamang po ang kailangan po namin sa buhay namin. Wala nang iba, Panginoon. Maraming binibigay, ino-offer ang mundo, pero hindi po namin kailangan yun. Ang kailangan po namin ay ikaw, Panginoon. At ang lahat ay susunod na lamang po sa buhay po namin. Lord, patuloy po, O Diyos, na makilala ka po namin, Lord God, sa pamamagitan ng iyong salita ngayong umagang ito. As we praise, Lord God, we respect you, we reverend you, at sa pakikinig po namin ng iyong salita, nawa, O Diyos, ang reverence na yon, ang paggalang na yon, Panginoon, ay manatili sa puso po namin. Makinig kami ng maayos, Lord God. We hear you, Lord, your voice, Lord God. Magpapakinggan po namin ang iyong ang iyong tinig, ang iyong boses sa buhay po namin. Dahil ang iyong salita, Panginoon, ay buhay, kalakasan, Panginoon, gabay, salamin sa buhay po namin, tanglaw, Panginoon, sa buhay po namin, kung saan kami dapat lumakad. Kaya po, Diyos, salamat po sa umagang ito. Ang papuri at pagdakila, pasasalamat ay sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. And by the Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. By your Spirit I will rise from the ashes of defeat. The resurrected King is resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. The resurrected King is resurrecting me. The resurrected King is resurrecting me. The resurrected King
Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Hallelujah. So habang pong yung offering natin ay nire-ready ninyo, gusto ko pong magkwento ng konti. Amen. Pinag-uusapan po natin ang buhay ni David at nakita natin yung iba't ibang panahon. No? Hindi pa po tayo tapos sa panahon ng kanyang buhay. Sa pagbibigay, makikita po natin yung heart ni David. Di po ba? In 2 Samuel 24, verses 18 to 24, ang sabi ni God kay David, pumunta ka kay Arauna upang mag-build ng altar, ang sabi niya. So ginawa po yun ni David, pumunta siya kay Arauna. At nang makita siya ni Arauna, ano po ang may paglilingkod ko? Ang tanong niya kay David, gagawa ako ng altar. Ang sabi ni David, bibilhin ko ang iyong giikan. Ang sabi po ni Arauna sa kanya, no need po, wag niyo na pong bilhin. Meron din po akong toro at yung mga pamatok, gawin na niyo po ninyong kahoy para sa inyong gagawing altar. Sabi po niya, no? At ang sabi ni Arauna kay David, tanggapin nawa ni Yahweh na iyong Diyos ang iyong pag-aalay. Pagkatapos po sinabi yon ni Arauna kay David, ang sabi ni David, hindi. No? Ibilhin ko pa rin, babayaran ko pa rin. Hindi ako mag-aalay, maghahandog kay Yahweh na walang halaga sa akin. In English, sabi po niya, no, I will not offer my burnt offering to God. That will cost me nothing. Alam po ninyo, ang pagbibigay is not a matter of finances. It is a matter of the heart. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, nakikita mo ang aming mga puso, hayag sa umagang ito. Makita niyo nawa, Panginoon, na kami ay magbibigay ayon sa inyong pagkilala sa amin. Kami po ay magbibigay, maghahandog, Panginoon, ayon sa aming paniniwala at pananampalataya sa inyo. You need nothing, O Lord, but everything with us, Panginoon, is from you. And we will not offer nothing, Lord God, that will cost us nothing, Panginoon. We will offer everything that we have in you because everything comes from you. Maraming salamat po, O Diyos, sa lahat ng iyong probisyon, proteksyon, at lalong-lalo na maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal sa amin. Tanggapin niyo ang lahat ng papuri, pagdakila, at pagsamba sa tanging Panginoon Jesus. Amen. Church once again, and meron lang po tayong announcement. Lahat ng mga youth, can you raise your hand with the glory of the Lord? Come on! And yung mga young at heart, pahabol po tayo, Pastor. Siyempre, matiyak ka. But we would have on September 6, tama, it's a Saturday, first Saturday. Nandiyan na po niya si Jose Marichan. Comes on September 1. So kasabay po natin magsa-celebrate, no? With a journey of faith. Sabi nga sa 1 Corinthians, I speak with faith as we believe in Him. So lahat po ng mga young at heart and youth, no, inaanyayahan po namin bawat isa, kahit po mga bago, kahit mga luma o kung ano man ang definition nyo, walang bagot, luma sa Panginoon. Kasi tayo lahat ay fresh sa Panginoon. At lahat ng fresh, ngayong morning, tayo'y tumayo at magkamayan in the faith and love of the Lord. Come on, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. God.
give him a clap offering. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, napakaganda ng panahon. Ano po? Sa iba, sasabihin nila, napaka-favorable ng panahon. Hindi mainit at hindi rin naman malamig. No? Pero sa ating mga Kristiyano, ang bawat araw, ang bawat panahon ay maganda. No? Every day is a great day because we have great God. Amen. Ayan, no? So, isa na naman pong exciting day or exciting Sunday ang araw na ito. Sapagkat magpapatuloy tayo sa buhay ni David. Alam niyo po, habang binabasa natin at marami tayong natutunan sa buhay ni David, tayo rin po mismo sa ating mga buhay, nakikita natin ang kabutihan ng Diyos. Kung paano naranasan ni David ang iba't ibang panahon, tayo din po nararanasan natin ang iba't ibang season in our life. Sa buhay po natin, may mga panahon na parang pakiramdam natin ang saya-saya. At may mga panahon naman na kung saan nadudurog ang ating mga puso. Mga malulungkot at mga masasakit na pangyayari. At yan, ang lahat ng yan ay hindi nalilingid sa ating Panginoon. So magpapatuloy po tayo, no, sa third quarter. Malapit na pong matapos ang third quarter kasi sisilip na si yung third quarter team natin. No, darating na si Jose Marichan. Ano? Bukas darating daw siya sa Clark. Sisilip na siya. Yung ating third quarter na the seasons of life. Ang buhay po ay may iba't ibang panahon. At hindi po yan nalilingid sa ating Diyos. And for this team po, no, marami na tayong napag-aralan na iba't ibang mga seasons, no, ng buhay ni David. At ngayon po, ipagpapatuloy po natin, nandito na po tayo sa season of restoration and healing. Restored after repentance and received God's covenant promise. Alam niyo po, na-enjoy ko pong sobra ang topic na ito. Ako po mismo ang unang natuto. No, ang dami kong natutunan, ang dami kong mga naging reflections, no, sa season na ito. The season of restoration and healing sa buhay po ni David. Ayan. So nung nakaraan po, ating balikan, no, alalahanin natin muli na kung saan nagkwento po ni Brother Saul, no, sa nakaraang message ng Panginoon, na pag-aralan po natin yung pagkakasala ni David. Ayan. Si David po na alam natin na isa sa godliest person, no? Isa po siya na sa naniniwala sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos, no? Siya rin po ay nagkasala. At mababasa po natin yan sa 2 Samuel, no? Na kung saan natandaan po natin na siya po ay nagkasala sa pamamagitan ng adultery. No? Sumiping po siya o sinipingan po niya si Bathsheba na kung saan si Bathsheba ay mayroong asawa. So adultery po yon. At upang pagtakpan niya ang kanyang ginawa, no? Siyempre walang magagawa si Bathsheba dahil hari po ang nagpatawag sa kanya, ang nagpakuha sa kanya. So, nagbuntis si Bathsheba na kung saan nais po ni David na pagtakpan ito. At sa kanyang nais na pagtakpan ito, nadagdagan ang kanyang kasalanan. Sapagkat pinlano niya at ginawa niya, no, yung pagpatay kay Urias. Yan, si Uriah, no po? So, naging murderer na rin si David. So bukod sa nag-commit siya ng adultery, at siya rin po ang nagpapatay kay Urias. So double
yung kanyang naging kasalanan. At ang lahat ng yan ay hindi po nalingid sa Diyos. Hindi po yan naitago, no? Naitago man niya sa mata ng mga tao, subalit sa Diyos hindi po ito natago. Hindi po ito naikaila, no? So, katulad din po sa ating mga buhay, may mga panahon tayo ay nagkakasala sa Diyos. May mga panahon na nalulungkot tayo, nagigi-guilt tayo, sapagkat alam natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Alam natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Lahat ng ginagawa po natin, mabubuti, no? Lahat ng panahon na meron tayo, lahat ng season sa ating buhay, hindi rin po yan natatago sa ating Panginoon. Nakikita po niya yan. No? Hindi pa man natin nagagawa, nalalaman na po niya yan. No? At dahil alam natin na mahal tayo ng Diyos, alam natin na ang Diyos, ang kanyang pag-ibig ay walang katapusan, walang kondisyon, doon pa lamang po makakaramdam na tayo ng guilt. Ano ba yung guilt na yan? No po? So, sa season po na kung saan si David ay nagkasala, nakagawa si David ng pagkakasala na hindi po naging kalugod-lugod sa ating Panginoon, no? Yung adultery at murder, hindi po doon natapos ang pagmamahal ng Diyos at pagkalinga kay David. Hindi po yun ang naging dahilan upang itigil ng Panginoon for the Lord to stop yung pong mga binigay niya, pinangako niya kay David. No? Our Lord sends a conviction because He loves David. Even to us po, pag tayo'y nagkakasala, hindi ibig sabihin napuputol yung calling sa atin bilang anak ng Diyos. Hindi po yan naiinto, hindi po yan nai-stop, sapagkat ang Diyos po ay kinukonvict niya tayo. Paano po tayo nakukonvict? No? Alam po natin, the Holy Spirit is within us. Ang Santong Espiritu ay nasa atin. Yan po ang nagpaparamdam sa atin kung tayo po ay nagkakasala. Yan po yung nagsasabi sa atin kung tayo po ay hindi nagkakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. At ano po ang paraan ng Diyos? Sabi ko nga po sa inyo, hindi pa tayo nagkakasala, alam ng Diyos yon kung magkakasala tayo. Kaya nga po, the Lord provided way kung paanong hindi po tayo mananatili sa pagkakasala. Sapagkat ang pagkakasala na yan ay nagbubunga sa atin ng kalungkutan, kamatayan at pagkahiwalay sa ating relasyon sa ating Panginoon. Ang paglayo natin sa Diyos. The Lord is not moving away from us. Hindi po siya ang lumalayo. Tayo ang lumalayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagkakasala. Kasi may guilt po tayo. Broke po tayo. At yun po ang nagiging dahilan bakit tayo lumalayo sa ating Panginoon. Pero tandaan po natin, ang ating Panginoon ay hindi lumayo sa atin. Hindi niya tayo iniwan. Kasama natin ang kanyang Santong Espiritu. Nasa atin po yon. At tingnan po natin, ano pong patunay na kung saan naglaan ang Panginoon ng paraan upang hindi tayo manatili sa pagkakasala, sapagkat ang pagkakasala ay hindi magbubunga ng mabuti sa buhay natin. Ano po ang sinasabi sa 1 John 1:9? If we confess our sins, He is faithful and just. Siya po ay tapat at banal, makatarungan, to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Tingnan po natin sa Tagalog para manamnam natin. Subalit kung ipinapahayag, mayroon po tayong gagawin mga kapatid. Ipapahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan,
maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At hindi lang po tayo basta patatawarin. Lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Wala pong nakakagawa nito. Tayo kapag nakagawa tayo ng kasalanan sa ating kapwa, ginagantihan tayo. Na binabalik sa atin kung ano yung kasalanan natin. Di natin sila binigyan, di rin tayo bibigyan. Di tayo gumawa ng mabuti sa kanila, di rin sila gagawa ng mabuti sa atin. Iba ang action. Kapag tayo ay nagkasala, meron inilaan ang Diyos para sa atin. Ito ay ang pagpapatawad. Kaya nga po, ang gagawin lang natin, ihingi natin ang ating tawad, ihingi natin ng tawad ang ating pagkakasala sa ating Panginoon. Ano man pong mali ang ating nagawa, ikumpisal po natin ito sa Kanya. Sabihin po natin, aminin po natin, magpakumbaba tayo sa ating Diyos. At ang Diyos, yan na ang magic word. Yan na yung mga magic statements natin, mga magic sentences natin, upang sa gayon, ilaan ng Diyos ang kanyang pagpapatawad. Upang sa gayon, makaalis po tayo doon sa tanikala ng kasalanan. Sapagkat alam natin na may bunga ang kasalanan at ayaw ng Diyos na maranasan natin ang bunga ng kasalanang ito. Tingnan din po natin sa Ezekiel, no? Yan po ang paraan ng Diyos. Yan ang conviction ng Diyos sa atin. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Pinatawad tayo, nilinis tayo, at ito pa po ang sinasabi. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Pusong masunurin. No? Hindi lang tayo pinatawad, nilinis tayo at nirenew ang ating heart. No? Pusong masunurin, hindi na masuwayin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu, the Holy Spirit, upang makalakad kayo ayon sa aking tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Hindi po natin pagpupursigihin na gawin yan. Ang ating relasyon sa Diyos, ang ating pagtitiwala sa Diyos sa sinabi niya, yan po yung magiging dahilan upang tayo ay magiging masunurin. Ang Santong Espiritu na nasa atin na, yan po yung magko-convict sa atin, magsasabi na tayo ay nagkasala. Yan po mararamdaman natin sa ating puso, na kung saan hinihintay ng ating Panginoon ang ating pagpapakumbaba, ang ating paghingi ng tawad. Ito po yung mga verses na nagpapakita that conviction is not condemnation. Ang mundong ito, ang binibigay po niya ay condemnation. Ang Diyos ang binibigay sa atin through Holy Spirit ay conviction. Tingnan po natin ang pagkakaiba pag sinabi nating conviction. Pag po conviction is a call to repent. Yan po ay panawagan upang tayo'y magsisi. Yan po ay restoration. Pag sinabi nating restoration, kung ito ay basag, ito ay mabubuong muli. Kung may pusong wasak tayo, broken hearts, no? Ito ay bubuuing muli. That is restoration. Ibabalik sa dati. Kung ano ang mayroon tayo, yun pa rin. Babalik yun, no, sa atin once na tayo ay nakawala sa kasalanan. The Lord restored us. No? Binigay na po niya. And alam po natin na the mere fact na nung panahon na namatay ang ating Panginoon, tinubos niya tayo, nag-repay siya, bayad siya sa mahal na halaga. Ang buhay ng ating Panginoon ay mahal na halaga. Yon ang pinambayad niya so that we
can be restored. At sa panahon na namatay siya, restored na tayo. Ano na lang po ang gawin natin? Tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus na ating Diyos at tagapagligtas upang sa gayon makawala tayo sa tanikala ng kasalanan sapagkat tayo ay tinubos na. Tayo, ang kasalanan natin ay binayaran na. Conviction is just like a father correction. Sa mundong ito may mga tatay tayo. Kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, kinukorek tayo ng ating tatay. Anak, mali ang ginagawa mong yan. Kapag hindi ka pumasok sa paaralan, hindi ka matatapos at hindi ka makakakuha ng trabaho. Dahil hindi pumapasok ang anak, absent ng absent, nagkakating classes. Hindi pwedeng manahimik ang tatay. Hindi pwedeng magsawalang kibo ang nanay. Sapagkat mahal niya ang anak niya, nais niyang hindi maging ganon ang anak niya. Alam niya ang future. At nais niya na ang anak niya ay magkaroon ng magandang buhay sa mundong ito. Kung kaya sa una pa lang, itinuturo niya ang Diyos, pinapakilala niya ang Panginoon upang sa gayon kusang mag-aaral ang kanyang anak. Pag nagkaroon ng matatag na relasyon sa Panginoon, pag nakilala niya ang Diyos sa kanyang buhay, ang batang yon na kung saan siya po ay kusang mag-aaral, ito ay bunga ng kanyang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Kusa po na mangyayari yon. Ganun po ang conviction. It's just like a father's love. It's just like a father care. Kung ang mundong ito, ganun ang ating mga magulang, how much more our Father in heaven? How much more na mahal niya tayo at pinatunayan na niya yan. Nang ibinigay niya ang kanyang buhay, sapat na yon upang makita natin na mahal tayo ng Diyos. Nung hindi niya hinayaan na manatili tayo sa kasalanan at walang kapag-asa, hindi niya hinayaan yon. Mayroon ng paraan. At ang paraan ay napakamahal. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Ibinigay niya ang kanyang sariling buhay upang sa gayon tayo ay mabayaran ang ating kasalanan. Hindi na tayo maging patay. Hindi na tayo walang pag-asa, kundi may pag-asa na because of Him, because what He has done in the cross. The Holy Spirit brings conviction. Ano po? And not a condemnation. In John 16, chapter 16, verse 8, when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Ang banal na Espiritu ang magbibigay ng liwanag at magbubunyag ng katotohanan. Ang banal na Espiritu ang magpapakilala, ang magsasabi sa atin upang makita natin na tayo ay nagkakasala, na tayo ay nakakapagbigay o hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Siya ang magpapatunay kung ano ang tama at mali. Ipapakita ng Espiritu na mali ang pananaw ng mundo, na iba ang pananaw ng mundo. Ang pananaw ng mundo, it's a condemnation. Ano ang sinasabi niya? Wala ka ng pag-asa. No? Yun po ang pananaw ng mundo sa kasalanan. Mali ka dyan. Wala ka ng pag-asa kasi nagkamali ka. Para sa marami, normal at katanggap-tanggap. No, minsan kasalanan pero normal. Sa panahon po natin, ang daming normal na hindi normal dati. Ang daming kasalanan na ang mundong ito, sinasabi niya, sa panahon ngayon, hindi na yan kasalanan. Tanggap ng mundo ang mga dating kasalanan, ngayon hindi na. Hindi na daw. Yan ang sinasabi ng mundo. Marami ngayon, alam po natin kung ano yung binabanggit natin. Na dati, alam natin na kasalanan yon. Pero ngayon,
nasusunod ang lahat ng tao, nakukonvince ang lahat ng tao na hindi na ito kasalanan. Nakatanggap-tanggap na ito. Subalit ang Espiritu ng Diyos na nasa atin, yan ang magpapakita sa atin. Yan ang magpaparamdam sa atin kung ano ang kasalanan at hindi kasalanan. Yan ang magpapahayag sa atin, no? Upang makita natin ito. Strengthen po natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng kanyang mga salita. Ano daw ang sandata natin? May mga baluti tayo na pag-aralan na po natin yon. Napakahalaga po na ang salita ng Diyos, sabi natin, double blade, tumatagos. Kaya alam nyo po, yan ang gagamitin ng ating Panginoon upang makita natin what is wrong and what is right. Ano ang nakakalugod sa Diyos at hindi nakakalugod sa Diyos. No? Akala ng sanlibutan ay sapat na ang sariling mga gawa para maging matuwid. Yan ang sinasabi ng mundo. Gumawa ka ng mabuti. Hindi ko po sinasabing hindi tama ang gumawa ng mabuti. Pero hindi po yan. No? Yan po ay bunga lamang ng ating pananampalataya, ng ating pagkilala sa Diyos. Bunga yan. Automatically, you will do good things. Dahil alam mo ang salita ng Diyos, kilala mo ang Diyos, at ang karakter ng Diyos, yan ang magiging karakter mo. Kaya magagawa mo ang mga mabubuti. Hindi yung pipilitin mo ang sarili mo, you will be failed. Hindi ka po magtatagumpay kung pipilitin mo ang sarili mo na gumawa ng mabuti. Dahil nasa kalikasan tayo. Nasa flesh po tayo. And we are in the world. Dahil dito, ang mga senses para sa mundong ito ang nagsasabi sa atin. Kapag hindi po tayo nakaangkla, ang espiritu natin, nakaangkla sa espiritu ng Diyos, hindi tayo magiging sensitive sa tinig ng ating Panginoon. Hindi po tayo magiging sensitive dyan. Ang banal na espiritu ang magtuturo na ang tunay na katuwiran ay makakamtan lamang natin kay Kristo. Kaya nga po, He paid the price. Kaya nga po, ano lang ang gagawin natin? Tanggapin natin siya, kilalanin natin siya, magpatuloy tayo sa pag-aaral ng kanyang salita upang makilala nating lubos ang ating Panginoon. Hindi po yan nakukuha sa isang tulugan. Hindi rin yan nakukuha sa isang buwan. Mahabang proseso yan. Kaya nga nandyan po tayo every Sunday. Nagpapatuloy tayo. Dahil kulang pa ang ating kaalaman patungkol sa ating Diyos. Amen po ba? Kaya nga uma-attend tayo ng cell group para magpalakasan tayo, magpaalalahanan tayo. Isa po yan, no? Upang tayo makapanatili, no? Upang tayo ay makapanatili sa ating Panginoon. Condemnation says, you are guilty and hopeless. Conviction says, if you are wrong, you're sin, but there is forgiveness and a way back. May daang pabalik. May pagpapatawad ang Diyos. No? Binilaan na niya ang pagpapatawad. Kung nagkasala ka, kapatid, di tayo po na-excuse, i-confess natin sa ating Panginoon. Repent ng buong puso. At alam ko po na pag nag-repent tayo ng buong puso, hindi na po natin yan laging magagawa. Until such time na napagtagumpayan na natin yan. No? Nakalaan po ang pagpapatawad ng ating Panginoon. At sinasabi po sa Romans, no? Kasi God's conviction leads to repentance. Pag kinonvict po tayo ng Holy Spirit, yan po, it will lead to repentance. No? At sinasabi dyan, kapag po tayo ay nag-repent, yan po yung daan going back, pabalik sa ating Panginoon. Kung tayo ay tumalikod, babalik tayo sa Kanya. Kapag tayo po ay humingi ng tawad, there is a way back. Ang sabi po sa Romans, no, 2:4,
Or do you show contempt for the riches of His kindness? Very rich ang ating Panginoon when it comes to kindness. Mabuti ang ating Diyos. Mabait ang ating Diyos. Forbearance and patience. Napag-aralan po natin ang karakter, ang nature ng ating Panginoon. Very patient ang ating Panginoon. Hinihintay niya tayong humingi ng tawad. Minsan may mga tao na yun lang magpatawad sa kapwa. It's not time. Let me think twice, thrice, 10 times bago kita mapatawad. Ganyan po ang lakaran ng mundo. Kapag nagkasala ang kanyang kapatid, nagkasala ang mga tao, mga kaibigan niya or whatever, whoever, alam niyo po, sasabihin pagka pinagkakasundo natin sila, hindi pa panahon. Hayaan mo muna na lumipas ito. No? Ganyan po. Our Lord is not like that. He is very patient. Not realizing that God's kindness is intended to lead you to repent. Yun lang pong maalala natin na mahal ka ni Kristo. Yung maalala ng natin na napako sa krus upang ikaw ay magkaroon ng buhay at kasiyasiya. Upang ikaw, mula sa kamatayan, mabuhay ka. Mula sa kadiliman, mapunta ka sa kaliwanagan. Kapag yun po, nare-realize lang natin, naaalala natin, nakakapa natin sa ating mga puso, yan po ang nagiging daan upang tayo mag-repent. And that is the conviction of the Lord. Upang tayo ay humingi ng tawad. And in 2 Corinthians 7:10, sabi po niya, godly sorrow brings, no? Godly sorrow, iba po ang world sorrow. Godly sorrow brings that lead to salvation and leaves no regret. Kapag po pinatawad tayo ng Panginoon, wala nang pero-pero. Walang tinatawag na, kapag kasi sa mundo, sige patatawarin kita, pero dapat ganyan. Merong, ano pa kasing tawag doon? Meron pong provision. Merong pero, no? Condition. Yes. There is a condition. Meron pong kondisyon, pero kanya, no? Pero ang Diyos po natin, walang condition. As long as you repent wholeheartedly, deeply. Sabi ng 1 John 1:9, patawarin ko kayo. Lilinisin ko kayo. Katulad na nabanggit natin kanina, hindi lang patatawarin, hindi lang lilinisin, buburahin kung anuman ang mga nagawa natin. Ganun po, ka-kind ang ating Panginoon. But worldly sorrow, no, brings death. Kamatayan. No? Ang bunga nito. Yan po ang world. No? So, conviction is an invitation, not a rejection. Hindi tayo ni-reject ng Panginoon kailanman. Ang condemnation, nire-reject ka. And that's the world offers to you. But the Lord offers. Ano po? Hindi po rejection. Kasi He is loving. Mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, repentance brings cleansing. Free. Kapag nag-repent po tayo, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, nakakalaya po tayo. Lumalaya tayo sa tanikala ng kasalanan. Kasi ayaw ng Diyos na manatili tayo doon. Ayaw niya nakagapos tayo sa kasalanan. Kasi alam niya kung anong magiging bunga nito. Kalungkutan, frustrations, disappointments, death. No po? Yan po. At ayaw ng Diyos yon, mahal nga niya tayo eh. Kung ang tatay nga natin sa mundong ito, ayaw niya mangyari sa atin yon. Yun pang ating Diyos na talagang nagmahal sa atin na walang kondisyon. No po? Na walang kapalit. No? And in the life of David, sa buhay po ni David, no, nangyari po yan. There was a season of repentance.
May panahon na po na siya ay nagkasala at may panahon din na siya ay nagsisi. No? Ang pagsisisi ni David, the season of repentance. No? In Psalm 51, no, sinasabi po dito, when Prophet Nathan, sinabi po niya kay David na nagkakasala siya at di siya nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos, no? Si True Nathan po, yan po ang ginamit ng Diyos. Ngayon po sa panahon po natin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagko-convict. Sa panahon po ni David, Prophet Nathan, used by God, para po sabihin kay David na siya ay hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Na siya ay nagkasala at siya ay hindi, at yung ginawa niya ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. At alam niyo po si David, ang maganda kay David, hindi siya nag-pinpoint, hindi siya nangatwiran, hindi siya nag-reason out. Hindi po siya nangatwiran na, ay hindi kasi, ano magagawa ko, natanaw ko lang si Bathsheba Siyempre naka-display siya doon. O, siyempre lalaki ako. Yan po ang mga tao ngayon. No? May mga ganyan. Sabi niya, palay na ang lumalapit, bro. O siyempre, tinuka ko na. Mga ganyan. No? Hindi nangatwir si David. Kung ano po ang ginawa ni David, he repented deeply. Siya po ay nagpakumbaba sa Panginoon. Siya po ay humingi ng tawad, no, sa ating Diyos. No? Sa katunayan, nung pong ginagawa niya yon, siya po ay sumulat ng isang awit ng paghingi ng tawad sa Diyos. No? Ito po ay sa Psalm 1:10 hanggang 12. Ay kulang, may 12 pa yan. Okay? Ang sabi po dito, inaawit po natin ito. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence. Take not thy Holy Spirit from me. Yan po yung sinulat ni David. Restore unto me the joy of thy salvation and renew a right spirit within me. Parang gusto ko pong awitin. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Siyempre, inulit yon sa awit natin. Cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. Anong sabi po ni David sa kanyang awit? And renew a right spirit in me. Yan po yung awit ng paghingi niya ng tawad sa ating Diyos, ang pagpapalinis niya. No po? Sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. No? Renew. No? At wag alisin yung Santong Espiritu, the Holy Spirit. Restore unto me the joy. Kasi nung pong nagkasala siya, nagkaroon siya ng broken heart. Nawasak ang kanyang puso. Guilty siya. Paano siya hindi guilty? Lahat ng mabubuting bagay ginawa ng Diyos sa kanya. Di po ba? Ano mga pinagkaloob niya sa kanya? So yun po, magigilty talaga si David. At doon po, hindi siya nanatili doon. No? Broken-hearted. Siya po ay naghingi ng tawad sa ating Diyos at naisulat pa nga niya at pinaawit niya ito sa punong mang-aawit. No? True repentance is not just about sorrow. Hindi lang basta kalungkutan, hindi yan hindi lang yan na nalulungkot ka, nagsisisi ka. It's about turning back, no?
pagbabalik loob natin sa Diyos with a broken and contrite heart. Yung tayo po ay nagso-sorry. Sa mundong ito, kapag po tayo ay humihingi ng tawad, ang magic word natin sa ating panahon, I'm so sorry. Patawarin mo ako. Sorry, no? Kaya pag may pinagbabati tayo, sinasabi yan ng hindi bukal sa kanyang puso. Oh yan, sorry na, nag-sorry na ako. Sorry na. Pero hindi bukal sa kanyang puso. Kaya kinabukasan, ang mata niya matalim pa rin sa kanya. No? Dahil hindi ang kanyang paghingi ng tawad. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang tungkol sa kalungkutan. Ito ay ang pagbabalik loob sa Diyos na may pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba with humility. God doesn't hate a broken spirit. Hindi po hini-hate. Sinasusuklaman ng Diyos ang broken spirit. Siya ay naghihintay sa ating pagbabalik. He is very patient in waiting us to come back upang tayo ay bumalik. Ang Diyos po, inihintay lang niya yon. Ang tayo ay bumalik sa Kanya. Ang tayo ay humingi ng tawad. Siya ay naghihintay lang sa ating pagbabalik. Ang pintuan ng kagalingan, the door of healing, ay nabubuksan sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, humility. Upang ang wasak na puso ay gumaling. Restoration is God's action of bringing back His people to Him. And of course, bringing back our relationship with the Lord. No? In the life of David, there was the season of restoration. Pag sinabi nating restoration, binubuong muli, no? Magiging katulad pa rin ng dati, no? So, there was a season of healing in the life of David after the repentance. In 2 Samuel 12:24 hanggang 25, tingnan po natin. Inaliw ni David si Bathsheba. Yung sinasabi kong restoration, ito yung patunay na nirestore ng Panginoon. No? Ano man ang nawala kay David. Di po ba, nabanggit na ni Brother Saul o nung nakaraan, namatay po yung unang anak ni David kay Bathsheba. Namatay. No? Pero, nirestore ng Panginoon after na nagrepent si David. Inaliw ni David si Bathsheba at sinipingan muli. Muli itong nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Solomon ang ipinangalan ni David sa bata. Palibhasa'y mahal ni Yahweh ang bata, isinugo niya si Propeta Nathan upang sabihin Jedidiah ang itawag sa bata na ang ibig sabihin, mahal ni Yahweh. Na-restore. May nawalang anak si David. Meron uling anak si David, ni-restore ng Panginoon. Ano po? The Lord loved Solomon so much. No? Kaya nga binigyan niya ito ng special name. Beloved of the Lord. No? In Jeremiah 30:17, sabi diyan, but I will restore you to health and heal your wounds. Even ang mga sugat na sanhi ng masamang pangyayari sa buhay, no? Mga madidilim na pangyayari sa buhay, nire-restore ng Panginoong yan, no? To health and heal your wounds. He heals the broken-hearted and bandages their wounds. Yan po ang ating Panginoon. Pinapagaling tayo, no? Kung meron man tayong mga sugatang puso, no? Pinaghihilom ng Panginoon yan. Pinagagaling ng Panginoon. No? God redeem us. God repurchases us. Binayarang muli, no? Yun nga po, alalahanin natin. No? In the cross, doon po nangyari ang pagbabayad, no, sa ating mga kasalanan. After David's repentance, there was the season of covenant fulfillment.
Yung covenant ng Panginoon, naputol ba nung si David ay nagkasala? Hindi, nandyan lang yan. Pero kung di magre-repent si David, definitely, hindi na niya maa-access yun. But, because David, bumalik siya sa Panginoon, na-restore siya. At kung ano man ang nilaan para sa kanya, ano man ang pangako at covenant ng Diyos kay David, ito ay nangyari. No? Ito ay naganap sa buhay ni David. No? Sabi nga, doon sa Joel 2:20-25, binasa ko kagabi yun, yung sa balang. No? Nung dumating ang maraming balang, inubos ang lahat naubos lahat-lahat, wala nang natira. Pero nung nagsisi ang mga Israelites, nagsisi ang mga tao, nabalik ito. Nabalik kung ano ang mga nawala sa kanila. God's covenant with David didn't end with his failure. Nagkasala man si David, hindi naputol, hindi nagtapos ang pangako ng Diyos sa kanya. Ang covenant ng Diyos sa kanya. In fact, it was through Solomon. Solomon is the child of restoration. Nung nirestore ng Diyos ang Panginoon, si Solomon is a child of restoration. Isang buhay na simbolo na nirestore ng Diyos, ano man ang nawala kay David. That God's promise continued. Nagpatuloy ang pangako ng Diyos. At alam po ninyo, sa lahi ni David, the son of David, Jesus, was born to fulfill that covenant. Kaya yung covenant niya ay nangyari nung pinanganak si Jesus Christ. God doesn't cancel our calling because of sin. Kung nagkasala tayo, hindi ibig sabihin kinancel na ng Diyos ang lahat ng pinrovide niya sa atin. No. Pero, para ma-access po natin ito, mag-repent po tayo kung tayo po ay nagkakasala. Hindi po tayo free pa dyan. Kaya nga, bino-work out natin ang relasyon natin sa Panginoon. Kaya nga po nagpapatuloy tayo. Kasi hindi pa tayo excuse dyan. Nagkakasala pa rin po tayo. Kaya kailangan manatili tayo. No? Manatili tayo sa presensya ng Diyos. Manatili tayo na naisin natin na mas magkaroon tayo pa ng pagkaunawa sa Kanyang salita. Kaya magpatuloy tayo sa ating mga pananampalataya, aking mga kapatid. No? Our God is the God of seasons. We may go through seasons of sin. Pwede tayo magkasala. But do not stay there. Huwag tayong manatili sa pagkakasala. Humingi tayo ng tawad. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Nakalaan ang pagpapatawad ng Diyos. Through repentance, we enter the season of healing. And we see God's covenant promise fulfilled in our life. Mangyayari po ang mga pinangako ng Diyos sa atin. Pag po tayo ay nagsisi, humingi ng tawad sa ating kasalanan. Mare-restore po tayo, makakabalik tayo sa Panginoon, at ma-enjoy pa rin natin kung ano ang ibinigay ng Diyos sa atin. No? Magic word, repent. Deeply. Tunay na pagsisisi. Nakikita po ng Diyos yan sa buhay natin. Whatever season in our life, God is not done with you. Kung ikaw ay magkasala, repent. Kung ikaw ay na-hurt, seek healing. If you feel forgotten, feeling mo, nakalimutan ka ng Diyos, remember His promises. Alalahanin mo ang pangako ng Diyos. Ano ang sinabi niya sa Jeremiah 31:3? Long ago, the Lord said to Israel, I have loved you, my people, with an everlasting. Ano po ang everlasting? Walang katapusan. I love you, sabi niya, with an everlasting love. With unfailing love. Hindi kumukupas, hindi nagbabago, hindi nawawala, hindi napuputol. Everlasting, unfailing. Because, and you have drawn you to myself. Saan po tayo galing? Sa ating Panginoon.
No? In Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this. We were still sinners. Christ died for us. Kapag po binabasa ko ang Matthew, yung pinanganak si Jesus Christ, at hanggang doon sa namatay si Jesus para sa akin, hindi ko po maiwasan ng umiyak. Lord, I am not deserving for this, pero diniserve ko ito dahil sa'yo. We are not deserving. We committed sin. Nagkakasala tayo. Nakakapagbigay tayo ng kalungkutan sa Diyos sa kabila ng ginawa niya sa atin. Nabibigyan pa rin natin siya ng kalungkutan. Pero hindi doon tumitingin ng Diyos. Lagi niyang hinihintay tayo. Lagi niyang hinihintay na humingi tayo ng tawad sa Kanya, magpakumbaba sa Kanya at magpatuloy. No? Bumalik sa Kanya at magpatuloy sa Kanya. Yun po ang nais ng Diyos. Christ died for us. Sapat na yon. He repaid the price. No? Binayaran na ang ating kasalanan. And even in the Lamentation 3:22-23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for these compassions never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Di po ba? Sabi niya sa ibang version, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an. Inaawit po natin yan. And His grace, His blessing is new every morning. Ano pa ba po ang hahanapin natin sa ating Diyos? Never ceases. Everlasting love. Unfailing love. Kaya pag nagkakasala po tayo, yan po yung naaalala natin. Kaya madali po tayong humingi ng tawad sa ating Diyos. Madali po tayong mag-repent. Madali tayong magpakumbaba sa Diyos sapagkat alam natin ang nagawa natin. No? Ay hindi ka lugod-lugod sa Kanya. Para sa Kanya, yung nagagawa natin, yun ang nagbubulid sa atin sa kapamakan. Ang nagwagapos sa atin sa tanikala ng kalungkutan. Tanikala ng frustrations and disappointments. Yun po ay hindi ninais ng Diyos. Ang ninais lang niya sa atin, tayo ay maging masaya. Tayo ay magkaroon ng buhay na sigaw po natin. Buhay na ganap at kasiyasiya. That is the ultimate goal of the Lord. Thank you, Lord. Kaya nga po, hindi tayo hihinto na humingi ng tawad pag tayo nagkasala. Ready ang kapatawaran. Available ang kapatawaran. Magic word, repent deeply. Bumalik ka sa Kanya. No, magpa-restore ka, magpa-cleanse ka magpa-clean ka sa ating Panginoon. Kaya nga po, no, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. No? Yun po, katulad ni David. Di lang po niya nilagay sa puso, sinulat pa niya, no? At pinaawit niya. Yes, hallelujah, Jesus. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat.
Okay, good morning po sa inyo lahat at tayo ngayon nasa prayer of healing tayo. Ito yung verse natin ititignan. Sabi niya doon sa English, sabi niya, I have given you authority to trample on snake and scorpions, to overcome all, not some, all the power of the enemy. Nothing will harm you. Di ba? Kapatid ko sa Panginoon, pwede pa tayong tumayo. Isa sa mga binimeditate ko ang verse na to. Lagi sabi ko, Panginoon, anong ibig sabihin ito? I have given you authority to trample on snake and on scorpion, and nothing will harm me. Anong ibig sabihin ito, Panginoon? For 5 days, 3 days, 1 week, anong ibig sabihin ito? Scorpion tsaka yung snake is very poisonous species. Ano nagagawa sa tao ito? It creates fear, disease. Kaya kapatid ko sa Panginoon, narito tayo ngayon, binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Hello, come on. Meron akong classic na napanood sa movie. Matagal na to. Nakabunggo ang pulis ng isang vehicle. At ang sabi ng nabunggo, sabi ng pulis, tumawag tayo ng pulis, sabi niya. Nabunggo ang pulis daw ang tumatawag ng pulis na kamukha niya, na hindi pala niya alam, siya pala ay isang pulis. Kapatid ko sa Panginoon, minsan tayo ganito rin. Alam natin na meron tayong kapangyarihan na binigay ng Diyos sa atin. Pero tumatawag pa rin tayo ng Panginoon, tulungan mo ko, Panginoon, ganito. Parang walang kapangyarihan na binigay ng Diyos sa iyo. But God said, I have given you authority. Kung ano man mga bagay na kinakain ka ng takot, ng pangamba, ng suliranin, may pag-asa pa kaya? Mayroon pa kayang pagkakataon? Mayroon pa kayang iaangat ang buhay ko? Mayroon pa kayang paglago sa buhay ko? Kapatid, binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Use it. Use it, kaibigan. Hindi lang yung sakit lang. Hindi lang yan. Even your emotional problem. No, mayroon ka mang takot, pangamba, anxiety, depression. Nice ng Panginoon. Binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos para gamitin mo yon. Gamitin mo yon. Huwag kang, Lord, maawa ka sa akin, bigyan mo. No, I have given you all the powers. Okay? Kaya sa oras na ito, let's command. Utusan mo. Ikaw ang mag-utos kung anong naramdaman mo ngayon. Kung nakakaramdam ka ng pagkainggit, sabihin mo yan. Panginoon, nakakaramdam ko ng pagkainggit dahil ang kapal ng buhok niya, ako wala. Sabihin mo yon. Panginoon, nakakaramdam ako ng takot. Nakakaramdam ako ng ng kakulangan. Parang nakakaramdam ako ng ganito. From now on, kapatid, sabihin mo, secured ako kay Kristo. Meron akong kapangyarihan na buhat sa Kanya. Kung meron kang karamdaman, sabihin mo, ikaw na katawan, ikaw na problema. Sa pangalan ni Jesus, pumayapa ka. Kasi yung peace, hope, joy, healing, nasa atin. Kailangan mo lang i-release to. Pakawalan mo sa magitan ng iyong bibig. Hello? Kaya sa oras ito, huwag kang manahimik. Pakawalan mo, huwag mong ikulong ang umaapoy na kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Worship Him. Come on. Hallelujah, Jesus. Oh, we bless your name, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. We bless your name. Come on, start worship. Palabasin mo a new song, a new word. Hallelujah, Jesus. We bless your name. Oh, glorify your name. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, we bless you. We glorify your name. Thank you, Jesus. Sa oras na ito, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, anuman mga takot, anuman masamang pagnanasa, anuman mga bagay na kumokontrol sa buhay ng aking mga kapatid, nasa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, nang siyang nagbigay ng kapangyarihan sa amin, sa oras na ito, ikaw na problema, ikaw na karamdaman,
ikaw na sakit, ikaw na rayuma, ikaw ay sakit sa baga, ikaw may sakit sa bato, sa oras na ito, inuutusan kita na lumayas ka sa oras na ito dahil ang katawan na narito ay tinubos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. 2 taon na lumipas. Pinatunayan mo ito, Panginoon. Kaya sa amin ay binigay mong kapangyarihan at authority, Panginoon, ay nasa amin. Kaya ito'y pinapakawalan namin, Panginoon. Ang kagalingan, Panginoon, physical na kagalingan, emotion na kagalingan, Panginoon, pagpapalaya, Panginoon. Ang siyang patuloy namin, inirelease sa buhay namin. Ang aming buhay na parang tila parang kulang, aapaw, lalawak, uusbong ang panibagong pag-asa. Nandahil sa ginawa ni Kristo sa buhay namin. Panginoon Diyos, sa oras na ito, salamat sa kagalingan, salamat sa pagpapala, salamat sa pagpapalaya, Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat sa kabutihan mo. At ito ay nangyari at nakita namin at naranasan namin sa oras na ito. Dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo na siyang kami ay mga benepisyaryo sa kabutihan na ginawa ni Kristo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan minsan pa ang Panginoon. Hello, hello, test mic. Praise God. Hello, test mic. Test mic. Hello, test mic. Test mic. Mic, hello, hello. Lakas ng konti. Mortar. Okay. Primero, salamat Pastor din. Salamat Madam Jem sa message at sa kanyang pamilya na sumusuporta sa kanya. Nais kong basahin ng Romans chapter 8, verse 18. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay nito ay hindi may hambing sa kalulatiang ihayag sa atin balang araw. So ano ba paghihirap nating naranasan sa buhay natin? Ito man ay karamdaman, may problema, ito ay kakulangan, ito man ay pagkakasala. Hindi natin ito may hambing sa kalulatian na balang araw na ihayag sa atin. Pero meron po na-miss ang Tagalog sa English. Tingnan natin sa English. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So, ang kalulatian ito nasa atin ay may reveal balang araw, pero ito ay nasa atin na. Nasa atin na yun ang kalulatian ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung ating isipin, ano mga kabigat na kahirapan, ano mga kabigat na bunga ng kasalanan, sa buhay natin, hindi natin ito may kakumpara sa kalulatian na siyang naihayag sa atin. When we continue read the Word of God, hear the Word of God, at yung mabuhay, at may reveal sa atin ang sino Panginoon at kung sino tayo at yung mabuhay, ay tunay nga po, napakaliit na bagay lang po ang anumang pong nangyayari sa ating buhay. Kaya sabi ni Paul, na matindi ang mga paghirap sa kanyang buhay, sabi niya, verse 2 Corinthians chapter 4, na all these things are light affliction. Ito'y maliit lang bagay nangyari sa akin. At ito'y pasamantala lang. Yan po sinabi ni Pablo. Kaya matindi na po ang kanyang naranasan sa buhay kumpara sa ating naranasan. Pero nasabi ni Paul na ito'y maliit lamang at ito'y pasamantala lang. Kaya mga kapatid, kung ating patuloy na ikikilalin kung sino ang Panginoon sa ating buhay, sa masala, tunay nga pong araw-araw ay bitigang masaya. Araw-araw ay bitigang magtagumpay sa buhay. Dahil ang Panginoon nasa sumasa atin. Alam nyo, ang kalulatian ng Bishopin, ang kabutihan ng Diyos, ang katuloy ni Kristo, ang biyaya niya, ang pabor niya, ay nasa ating buhay. Yan po ang kalulatian ng Panginoon. Nasa atin ang Panginoon. Ang malikha ng langit, ano ba? Ang Panginoon mismo, ay nasa atin. Kaya ano pa, ay kumumpara mo. Sa anong sufferings na binigyan ng, ano mo nangyayari sa buhay natin sa mundo. Dahil tayo na sa mundo, marami pa rin pangyayari sa mundo. Pero, sabi natin,
Sabi na, pero, ang Panginoon ay sumasahin. Ang kanyang kalulatian, ang kanyang kabutihan, ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpala, nasa atin lahat. Well, kaya po, ang katuwiran ni Kristo ay napakalaga. Napakalaga sa buhay natin. Alam nyo, bilang tumanggap kay Kristo, ang katuwiran natin ay hindi yung ginagawa natin matuwid, hindi yung ginagawa natin matuwid, kundi yung katuwiran ni Kristo nasa sa atin. At ang katuwiran niya ay hindi po nawala. Amen? Kaya po, yung pong sabi ni Ma'am Jen, nag-chop siya ng konti, yung pong Psalm 51, sinabi niya, create in me a clean heart, O God, renew my spirit. Alam niyo, kapag binabasa mo ang Old Testament, kailangan po, base natin ngayon, ang Old Testament, on our part, on our present time, kung sino tayo bilang mga Kristiyano. Kaya, kapag binasa natin ang Psalm 51, salamat Panginoon, kahit ako nagkasala, meron akong mali sa puso. Hindi na kailangan tayo i-create ng mali sa puso. Because God already cleansed our hearts. We have now, meron tayong spirit. Hindi tayo muling i-create. Kapag tayo nagkasala, create tayo uli ng Espiritu. Hindi po. Hindi na tayo i-create. Kundi, ang Espiritu natin ay perfecto na, righteous na, at kailanman hindi mawala yan. Kaya po, kapag binabasa mo Old Testament, i-apply natin kung sino tayo yun sa ating Panginoon, sa ating mga buhay. Kaya po, kapag tayo po nagkasala, halimbawa, nagkasala tayo mga Kristiyano, sa amin ni Ma'am James, sa John chapter 8, chapter 16, verse 8, ang Holy Spirit ay sinasabi niya, ito ang conviction ng Holy Spirit. Ito yung conviction niya. Ang conviction ng Holy Spirit ay sinasabi niya, ikaw ay matuwid na. Hindi ka na dapat nagkakasala. Ikaw matuwid na. Ang katuwid ni Kristo nasa. Yun ang conviction ng Holy Spirit. Hindi para tayo magbago, kundi ang sinasabi niya, righteous ka na. Matuwid ka na. Hindi ka dapat nagkakasala. Kaya yung 1 John 1:9, yan po ay applicable lamang sa mga Kristiyano. Ang ibig sabihin niya, kapag ikaw may nagkakasala, alam nyo, kapag ikaw Kristiyano, justify tayo, wala tayong kasalanan nagawa. Wala. At kung tayo man nagkakasala, hindi pa reflektado ang ating espiritu. Hindi pa reflektado ang ating puso. Malinis pa rin at tayo pa rin matuwid dahil kay Kristo. Hindi tayo nagiging matuwid dahil sa mabuting gawa natin. Hindi tayo nagkakasala dahil sa ginawa natin. Kundi tayo mo ngayon ay matuwid na dahil sa ginawa ni Kristo sa ating mga buhay. Kaya po yung 1 John 1:9, kapag tayo po yung nagkakasala, 2, 3, 4, yan po ay para sa Kristiyano. Para sa ganun po, matulungan tayong Diyos na ma-restore. Ano mang consequence sa kasalanan, ay matulungan tayo na ito ay mapapagtagumpay natin. Na hindi tayo manghina, hindi tayo maging alipin ng kasalanan yun, kundi tayo ay makapag-overcome ng mga kasalanan may kabayaran sa ating mga buhay. Kaya kapatid, ikaw at ako ay lagi matagumpay dahil kay Kristo sa ating mga buhay. Amen? Kaya po, ang mga unbeliever, hindi sila dapat umbisal, kundi kailangan gawin, ay kailangan kilalanin ang ginawa ni Kristo sa buhay lang. Dahil po, sila'y condemned na, sabi ng Bible, John 3:36, wala pang ginawa ang tao, condemned siya, o di pa nagkasala ang tao, gawa ng kasalanan, siya condemned na dahil sa ginawa ni David. Pero ngayon, kapag tinanggap mo ang Panginoon, ikaw ay nagkasala, yung pwede ka magsisi. Para sa ganun, matulong ka. Pero, hindi kailanman, ikaw convict ng Holy Spirit, para ikaw ay, sabi niya, ikaw ay nagkasala ng kamali. Hindi po ganoon ang Holy Spirit na umahatol. Kundi siya po ay nagpaparemind na siya at na siya, ang Panginoon ay nasa atin na ang katuwiran ni Kristo sa ating buhay. Kaya po kapatid, nabisa po lang po ng konti,
Kaya tandaan natin na tayo mga Kristiyano, doon tayo mo po nagkasala, hindi po tayo nawala. Ang pangako ng Diyos, ang covenant ng Diyos, ang mga pagpapala ng Diyos, hindi nawala yan. Tayo mga Kristiyano. Kung ikaw ay magpapasya, na iwalayin mo ang Diyos, parang isang anak, kailanman, hindi mo walang mana niya. Kahit si Joel na anak, may karapatan pa rin siya sa bahay, may karapatan pa rin siya sa lupa. Kahit siya po Joel, siya kahit may makasalanan, walang magagawa ang ama. Pero kapag ang anak ay sinabi niya, ayaw na kita maging ama, yun po, ang sinasabi na renouncing, yun po lamang po, pagkakataon ng isang Kristiyano ay mawala ang kanyang, ang mga pangako ng Diyos, ang kaligtasan niya, kasi sa mismo, ano pa siya. Pero, ang Panginoon, hindi kailanman magpapasya, nawawala ang covenant niyo at ang mga promises niya at ang mga pangako ng Panginoon. Lagi siyang tapat, hindi ka niya iwan, hindi pabayan man sa iyong buhay. Kaya sabi nga po ng Romans 5:8, nung tayo makasalanan pa, hindi tayo pinabayan Diyos. Ngayon pa kaya, birth time. Nung tayo makasalanan, wala tayong ginawang mabuti, wala tayong ginawang tama, hindi tayo pinabayan Diyos. Ngayon pa kaya tayo anak ng Diyos. Nagkakasalang isa, dalawa, tatlo, apat, pabayaran niyo, Panginoon, hindi ka pabayaan. Kaya ikaw, kapatid, ikaw ay Kristiyanong matagumpay. Amen, matagumpay. Hallelujah, palakpalan, Panginoon. Yes, Lord. We thank you, we give you praise, we glorify your souls. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umaga ito. Salamat sa iyong ginamit. Sa iyong lingkod, Panginoon, si Ma'am Jam. Salamat po, Panginoon, sa kanyang mensahe na kung saan nabigyan kami ng linaw na sa iyong mensahe at sa iyong conclusion sa umaga ito. Kaya we praise you, we glorify you. Kami, Panginoon, araw-araw, we can rejoice. Araw-araw, kami, Panginoon, we can say we are victorious. Kahit, Panginoon, kami nagsasuffer dahil sa mundo. Nagsasuffer sa anumang bagay sa mundo namin. Pero hindi na may kukumpara ang mga suffering nito. Kung sino kami at kuno, tinagapan, kuno, ang iyong pagpapala sa aming buhay. The glory of God is in me. The glory of God is in us. Lord, we give praise and glory in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And we all say, Amen and Amen. God bless you all. God bless po.